Hello mga kabayan, kumusta po? Eto, magbibigay tayo ng update kaugnay doon sa mga pangako ng ating mga opisyal ng gobyerno, partikular itong si Ombudsman Boy Rimulya at saka itong si DILG Secretary John Vic Rimulya at itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Ano yung mga pahayag nila ng mga naunang mga linggo? May makukulong na raw na mga opisyal ng gobyerno at mga dating senador at kasalukuyang senador bago magpasko. Ang tinutukoy na dito kabayan, yung mga di umano ay mga dawit sa maanumalyang flood control project sa gobyerno. Ngayon, akin sina. Sabi ng ilang grupo at ng ilang mga netizen, nasaan na yung mga pinagyayabang nila at pinapangako nila sa taong bayan na may makukulong na at may mapapanagot na. Wala. Nga. Di ba? Si Sara Diskaya hanggang sa ngayon ay wala pang arrest warrant. So, ibig sabihin, kayo na naglabas ng pahayag ang NBI na nasa kustodiya niya si Sara Diskaya. Pero ang problema, wala pa daw warrant. At sabi pa ng NBI, anytime daw ay pwede naman daw may karapatan daw si Sara Diskaya na umalis sa kanilang kustodiya. So, ibig sabihin, yung mga pangako niya wala pa hanggang sa ngayon. At ito pa, magsasarado na yung mga opisina ng gobyerno. Malamang magbubukas sila after na ng New Year. Di ba? So, yan ang isang malaking katanungan ng ating mga kabayan na hinihintay na pangako ng mga opisyal ng ating gobyerno. Kabayan, anong masasabi nyo sa mga pangako nila? Diba? Nag-iintay din ba kayo na may makulong at may mapanagot na mga di umano ay sangkot sa flood control project? Pakicomment nyo po ang inyong reaction. Dahil kung matatandaan natin, doon sa mga nakalipas na press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang nabanggit na nasa 37 individual na nandun na sa listahan nila na dapat ay sasampahan ng kaso at hopefully ay makulong bago nga magpasko. Pero sa ngayon, base doon sa mga pinakahuling video messages na ibinigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang development na nakikita natin ay una, sa mga pinakahuling video messages na ibinigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang development na nakikita natin ay una, sumuko nga sa NBI itong si Sara Diskaya, isa sa mga primerong kontraktor na nakakuha ng mga pinakamalalaking kontrata sa DPWH Flood Control Project, at pangalawa ay yung anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakakansela na yung pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya kanina tinanong natin kay Undersecretary Claire Castro kung ano na ba ang update tungkol dito sa ginagawang anomalya at investigasyon sa anomalya sa flood control project, maliban dito sa ibinigay na mga updates ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya mga video message. Ito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Alam mo, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, Gigi, base daw doon sa pakikipag-usap niya sa Department of Foreign Affairs, sinabi naman ng DFA na bukas tayo doon sa pag-explore ng possibility na makipag-ugnayan sa Convention Against Corruption ng United Nations. Pero ang kailangan daw na mangyari dito ay mag-convene muna yung counterpart dito sa Pilipinas, yung ating Interagency Committee na pangungunahan nga ng Executive Secretary bilang chairperson para mapag-usapan din ang posibilidad na ito. Pero base doon sa update ng Department of Justice na ibinigay sa Malacanang, sa ngayon wala pa raw tayong coordination o ugnayan dyan sa UN Convention Against Corruption. Ang tanging pakikipag-ugnayan pa lamang daw natin sa ngayon ay yung sa Interpol at naghihingi nga tayo ng red notice. So aantabayanan pa rin natin kung anong mangyayari para maibalik nga dito sa bansa si Zaldico. G. At Maricel, may budget deadlock sa budget ng DPWH dyan sa BICAM. Anong reaksyon dito na Malacanang?
wala pang ibinibigay na reaksyon dyan ang Malacanang GG. Ang naitanong natin kanina sa Malacanang ay yung tungkol doon sa isa sa mga maiinit na balita tungkol doon sa nangyaring BICAM over the weekend. At ito nga yung tungkol doon sa MyFIP o yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Government units para makatulong na rin doon sa mga pasyente. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. May mga ospital po dito na hindi po kaugnay ng DOH hospitals at nais pong palawakin pa ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Ito po ay manggagaling din po sa DOH. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, Akinsi na 11 pa. Akinsi, petsa ngayon, December 15. May nag-promise ng isang bagay na hindi naman natupad. Ano yon? Pinuna ni Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya, ang naunang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na may posibleng makulong na senador bago mag-December 15. So December 15 na ngayon. Sa mismong araw ngayon ng December 15, muling binalikan ni Sendanya ang pahayag at nagtanong kung may naipatupad na ba talagang pagkakakulong. Lalo't nagsara na ang mga opisina ng gobyerno sa naturang pitsa. So ito ang statement ni Sendanya. So ito yung exact pahayag ni Congressman Sendanya. Sabi ni Ombudsman Rimulya, may makukulong na raw na senador ngayong December 15. May nakulong na ba? Parang wala pa. Akinsi na 11 pa. Ayan, ang Unipink nag-start ng magkawatak-watak. Kasi sinasabi nila dapat daw magkasundo itong mga makamarcos at saka mga makakamping at makakakaliwa. Problema naman kasi may isang tao dyan na ang hilig magpa-interview sa media, ang hilig magbitaw ng statements. Example na lang, yung kay Senator Bato. Kung tahimik lang sana ang ating ombudsman, nung nalaman niya na may warrant of arrest, nako, kung ako ang ombudsman, hindi ako magsasalita. Element of surprise nga para hindi makapaghanda si Bato. Ay di bigla na lang siyang dadakpin pag nandyan ng warrant. Ay ngayon, inunahan niya nagpa-scope. Sikat siya dahil naka-scope siya Para siyang media personality. Kailan niya magpa-scope nung mauna palagi. Di nagtago na si Bato. Ito na naman sa mga interview na hindi lang si Ombudsman Rimulya, pati ang Pangulo, pati si Secretary Dizon, nag-promise sila na may magpapasko sa kulungan. Siguro, kung mayroon man mga malilit na isda, mga contractors, mga DPWH, ayan, si Mrs. Sara Diskaya, voluntaryo nang nagpunta sa NBI. So, okay naman yun. At least may pakulong sila. Kaya lang, ang problema, paano naman yung malalaking isda? So, I don't know kung sino itong senador na hindi naman nata pinangalanan niya, hindi pinangalanan ni Ombudsman Rimulya yung makukulong. Mayroon ba? Parang wala. So, kinisinas na nga Si Saldico na lang ang kanilang ang pinagtutuunan nila ng pansin
But problema nila, hindi nila mahagilap kung nasaan na si Saldico. Kaya itong si Senator Lacson, mayroon siyang may suggestion siya sa Philippine government kasi parang mapapahiya na naman ang gobyerno natin dito sa pag-aresto kay Saldico. Ito, another Rimulya, John Vic Rimulya. Nakahanda kaming wala kaming sasantuhin. Handa namin silang arestuhin. Ngayon, may arrest warrant na. Paano nila ma-aresto? Hindi naman nila alam kung nasaan.